tatandaan natin, ang identity natin and our worth is found in Christ Jesus, who has made you complete. Sabihin nga natin, I am complete in Christ. Ang kakumpletuhan natin ay na kay Kristo. Nakasulat po yan sa Colossians 2:10. And you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Today, since it's Mother's Day, I'm going to give you a grace message for all mothers out there. Okay? Mga precious mothers, sabi ko nga, who gave up their dreams para maganap lang po ang mga pangarap ng kanilang mga anak. No? Meron silang mga career, pero sabi nila, mas mahalaga na alagaan ko na lang ang anak ko. Kaya give up nila yung career nila, yung kanilang mga travel dreams, tsaka na lang yan, alagaan ko muna ang aking anak. Diba? Mga nanay na who gave up, yung mga time natin ngayon, yung mga who gave up Starbucks. Dati lagi sila Starbucks lang. Ngayon, di bali na walang Starbucks, basta may formula na mabibili para sa anak. At alam nyo ba, na-shock ako. Kasi nung time namin, 1,800 lang po ang gatas na formula. Ngayon daw, nasa 4,000 na, 5,000. Na-shock ako, ganun talaga. Ang mahal. Parang hindi ko yata bibili yun. Wala akong binibili na 1/8 noon. Sabi ko nga, gatas lang. Pero, alam nyo, you'll do everything for your children. Okay? At di bali na minsan, kung ano na lang maisuot mo, dahil wala nang magkasya. Nasira na yung katawan, di ba? Basta maganda ang suot ng anak mo, di ba? Pag mga lalaki yan, naka-rubber shoes pa. Liit-liit, binibili. Basta lang nakaporma ang baby. Tapos naka-headband pa yung mga anak, wala namang buhok. Okay? Basta cute yung anak, hindi baling si mami, hindi nakakyutan. Anong tawag po dyan? Sacrificial love. At sacrificial love that all mommies have. At very rare po na ang mga nanay ay hindi sacrificial. Talaga pong hindi baling mawalan sila. Basta yung anak nila meron, no? So you will agree that mothers are God's gift to us. Amen po ba? Regalo po ng Diyos sa atin. So we are to honor the gift that God has given us today. Honor your mother while you can. Dahil hindi naman po habang buhay kasama niyo ang nanay niyo. No? So honor your mothers while you can. Bakit po? Biyaya sila ng Diyos sa atin. So our service today is all about the mothers. No? And sabi ko nga sa inyo, nakaayon po yan sa salita ng Diyos. No? Of course, we are always focused on the Lord Jesus Christ, the Father God, and the Holy Spirit. But the Word of God, who is Jesus Himself, said in Ephesians that you are to honor your father and your mother. At may kalakip po na pangako yan, that all your days will be well. At ano pa, you will have long life kapag ito po ay ginagawa natin. So, that is what we're going to do today, honor our mothers. Okay? So, 2 parts po ang mensahe. 2 parts po. First is appreciation for the mothers, no? Encouragement to the mothers. And the second part, given time, ay yung purpose po ng mga nanay. Ano po ba ang purpose nila? Aside from being a mom to children, ano po ba ang purpose nila? Well, let me tell you, hindi lang po tayo pang bahay, hindi lang tayo pang bakuran o kusina, para tayo sa church at para din tayo sa kaharian ng Diyos. So that is what we're going to learn today. So first part po, let me encourage you nanays, God hears your prayers. Ano man ang inyong pinagdadaanan, ano man ang inyong mga sitwasyon, naririnig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Amen? So huwag tayong mananawa na humiling sa ating Panginoon. That is our access, no? Ang access po natin ay ang biyaya niya, and by faith we receive. So, naalala ko po yung woman, she was a Gentile woman. She was not an Israelite. And during that time, si Jesus was assigned to the children of Israel. And this woman, lumapit siya kay Jesus. Bakit po? Kasi yung kanyang anak na babae ay was possessed by a devil, no? Possessed by demons. So, nilapitan niya si Jesus. At sabi ni Jesus, it's not good that the food of the children be given to
dogs. Tinawag po siyang dog. Pero alam niyo po yung babae, hindi bali nang tawagin siyang dog. Makuha niya lang ang sagot para sa kanyang anak. At sabi niya, maski naman po ang dog o ang puppy ay kinakain yung mga tinapay na nahuhulog sa table. So she was willing to take that call. She was willing to take the pieces of food that is on the floor, ika nga, para makuha lang ang hinihiling niya sa Panginoon. And dito makikita natin, the Lord was impressed. Na-impress po ang Diyos sa kanya, si Jesus, and binigay po sa kanya ang kanyang kahilingan. So mga nanay, know that your prayers are heard by the Lord. Know that God remembers you. Ano man ang iyong hiniling, maaring hindi mangyari ngayong panahon na to, pero sa perfect timing ng Panginoon, nangyayari lahat ng ating hilingin according to the will of God. Amen po ba? So wag po kayo malulungkot kung hindi kagad mangyari. Alam niyo po, minsan hindi natin kasi nakikita ang kabuuan. Pero ang Diyos, kitang-kita niya kung kailan dapat mangyari ang iyong mga hinihiling. So tulad na sabi ko sa inyo, motherhood, it's a role, it's a work na walang tigil, walang break, walang day off. Amen po ba? Walang leave at wala ring bayad. Sana may bayad, ano? Sabi ko nga, kung meron pong profession na dapat po the highest paying salary, it should be to mothers. Motherhood is that kind of work. Bakit po? Galing sa puso ang lahat ng trabaho nila para sa kanilang anak. Ganun na lang ang kanilang pag-ibig sa kanilang anak. That's why they deserve the highest salary, no, for a profession. Bagamat wala namang bayad, alam ko naman yung ginagawa natin ay masaya din tayo. Kasiyahan natin ang mahalin ng ating anak, gabayan sila, mayat maya, nakukulitan na nga sa atin, pero tuloy pa rin tayo. At mga anak, alam nyo ba, kung gaano kakulit ang nanay nyo, ganun kayo kamahal ng nanay nyo. Inis na inis kayo minsan, pero hindi nyo alam, gusto niyang maluksuhan nyo yung mga pagkakamali or danger, kaya paulit-ulit siya. So yung pangungulit minsan ng nanay, hindi po yan dahil gusto niya kayong inisin, kundi gusto niyang matandaan mo ang kanyang mga bilin sa inyo. So, think kindly of your parents. Hindi ho siya makulit, kundi talaga lang gusto niyang paalalahanan ka ng mabuti. Sabi ko nga, ang nanay, pagiging nanay is both messy and a blessing. Sabihin natin lahat, messy and a blessing. Okay. Messy, bakit messy? Kasi parang bilang nanay, parang ikaw lang ba nakakita ng dumi sa bahay nyo? Parang lahat na lang, katulad nung umalis ako, pumunta ako Subic, nagmamadali ako. So may nakita ako nandun sa sahig. Okay? Hindi ko na mapulot dahil paalis na ako. Pagbalik ko, the next day, andun pa rin. Sabi ko, ako lang ba nakakita ng dumi dito? So ako pa rin ang dumampot. So minsan parang ikaw lang lahat ang nakakita, kailangan ikaw maglilinis, di ba? At hindi nila napapansin ang mga dapat gawin. Kailangan mo pa iutos. Okay? Ang dami mong aayusin, pero yung buhok mo, hindi mo na maayos. Dito lang maayos yan, pero sa bahay, ang gulo-gulo. Alright? Paski yung tulog mo, lalo na yung mga nanay dyan na may maliliit pang anak. Diba? Dati yung tulog mo ang lalim, ngayon laging mababaw. Bakit? Kasi parang yung kalahati ng isip mo nakaabang dun sa baby mo. Baka umiyak, baka nahihirapan. Okay? Tapos yung mga dati mong kasuotan, never to return to dating small, extra small. Maniwala kayo, payat ako dati. As in, payat. Pero ngayon, puro XL na lang ang tinitingnan at double XL. So, never to return, no? So, sabi ko nga, yun ang pinaka-biggest regret ko. Nang nakita ko na hindi mo na mabalikan yung dati mong katawan. Okay? So, goodbye forever. Pero hindi bale, ang kapalit naman, 4 na mababait na anak. Amen? So, sa inyo rin, I'm sure na though mayroon kayong regrets, pero thank you, Lord. Thank you, Lord, at meron akong anak. At hindi nyo ipagpapalit, no? If you were given another chance to repeat your life,
Sasabihin mo pa rin, I will still have my kids for me. No, hindi ko pagpapalit na mabago ang buhay ko. I will still want to have your kids or yung mga anak nyo. Tapos, pinalaki nyo na maayos ang mga anak nyo, pero pag teenager na, ang tingin sa inyo, kontrabida kayo ng buhay niya. Parang lahat na lang kinokontra natin, di ba? Pero yun po ay pagmamahal. Mga anak, pagmamahal po yun ng inyong magulang. And kaya lang naman namin paulit-ulit na sinasabi yon dahil ayaw namin kayong mapahamak. Amen po ba? Pero mga magulang, mga nanay, huwag kayong mag-alala. God remembers you and hears you. Bawat prayer, bawat tulo ng luha, naaalala kayo ng ating Panginoon. Umasa kayo sa pagmamahal at katapatan ng Diyos. Messy, but at the same time, a blessing ang pagkakaroon ng anak. Bakit po blessing? Kasi itong pag-ibig nyo para sa anak, hindi mo yan mako-compare sa ibang klaseng pag-ibig. No? So sa mga nagpaplano pa lang magkaroon ng anak, sabi nung iba, hindi na kami mag-aanak. Pero iba ang may anak. It makes you feel or have a taste of God's love for us. Iba ang pag-ibig ng magulang sa anak. Hindi mo pwede sabihin, parehas to ng pag-ibig ko sa asawa ko. Tama? Iba eh. Iba yung pag-ibig sa asawa, iba ang pag-ibig sa anak. Tama po ba ako, mga nanay? Malayo, hindi ho parehas. No? So, kagalakan mo ang baby mo at lalo na yung mga may small babies, parang bawat anggulo, gusto mong kunan ng litrato. Gusto mong i-Facebook agad, di ba? Every month, meron siyang, ano ba tawag sa ganun niya? Hindi uso yun ngayon eh. Monthsary, di ba? At meron pang cake. Ang gastos nyo. Kami yearly lang, kayo naman monthly. Magastos yan. Alright? So, it's the joy of our hearts, no? Ine-express lang ng mga magulang. At every milestone ay highlight na ng linggo nila. Talagang pinagsisigawan nila sa Facebook yan. Shout out! May isang ngipin na ang anak ko, di ba? Highlight na yun ang buong araw nila. Shout out! Sabi niya, Mama! Ayan. So, yun po ang mga joys of having kids, no? At hindi natin ipagpapalit yan. Blessing, kasi alam nyo, paglaki nila, nakaka-bless naman din talaga sila. Alam nyo po ngayon, 4 na ang driver ko. Dati ako taga-drive nila, papunta sa school, pabalik. Pero ngayon, 4 na ang driver ko. Depende pa sa location yan. Pagka sa MOA, bandang Pasay, at saka Rockwell, yung panganay ko. Ayan, kabisado niya yan. Pagka namang Quezon City, Green Hills, o kaya Taguig, BGC, yung pangalawa ko yon si Sid. Kabisado nila yan. Kasi kung ako pagdadriving nyo doon, di ko na alam traffic ko doon. Ang hirap. Okay? Pagdating sa, dito sa church, ayan, si Zach, bukod doon, yung mga long drives namin, Baguio, ano pa ba, La Union, ayan, siya na po ang toka doon. At pagdating naman dyan lang sa kabilang village, si Micah, ayun. Si Micah ang taga-drive ko. So may payback time naman po. What a blessing to have kids, no? And naaasahan mo sila magluto. Pagka Pasko, New Year, ay salamat, hindi na ako nagluluto. Sila na po ang nagluluto. Mas magastos nga lang. Kasi kung anong gusto yun ang bibilin at talaga namang feeling chef sila. Okay? At saka, natuwan-tuwa ako kasi ngayon, ako na ngayon ang nililibre. Hindi na ako nang lilibre sa kanila. Pero nagsisingilan sila sa harap ko. Biro nyo, nilibre ako nung Mother's Day. Sabi nila, divided by 4. Magbayad ka na. Sa harapan mo nanginingil. Okay? So sabi ko, thank you. Nalibre din ako. Sabi ko ganyan. So what a blessing to have kids, no? At yung po mga tinanim nyo, ay naaani nyo naman po. So, ang mga anak natin ay pagpapala. Ako na ang... Okay. At ito pa, nakakatuwa ngayon, di ba dati yung mga anak mo, Mami, alis ako, papaalam yan. Ngayon, baliktad na. Ako na nagpapaalam sa kanila, mga anak, alis na ako ha. Saan ka pupunta, Mami? Saan ka na naman pupunta? Okay?
So, baliktad na po ngayon ang dynamics namin sa bahay. Ako na nagpapaalam ngayon. Okay. So, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, that mga anak, it is the word of God to honor your mothers. Okay? I-honor nyo po ang inyong nanay, no? At hindi lang to para sa atin, no? Yung mga matatanda na, yung mga kaidaran ko, ayan, hindi pa huli ang lahat. Honor your mother. Kung buhay pa ang inyong mga ina, kung kayo may konting issue, make sure that you honor your mother. Let me read to you Ephesians chapter 6, 2-3. Ang sabi po dito, honor your mother and father, which is the first commandment with promise. Ito lang po ang may pangako. The rest, wala po. Ito lang po. Ano po yung pangako? That it may be well with you, and you may live long on the earth. Gusto po ba natin? Everything will be well with you? Parang hindi. Everything will be well with you? Amen. Long days, long life? Amen? Honor your father and your mother. May pangako po yan. Pangako po yan ng Diyos sa bawat tao na i-honor ang kanyang magulang. So it's not yet too late for us if we have parents na matanda na, ilabas po natin, give a token, remember them, call them, and honor them today. Amen? So, mga bata, gawin po natin yan. And you can expect good days all the days of your life. Alright? And there are many ways to honor your parents. Marami po. Respeto, diba? A little call here, a little token, pagluto po natin. But I'll give you the best way to honor your godly mother. Ano po yun? It is to give or it is to receive Jesus in your life at makita na that you are living your life in Christ Jesus. Kapag nakita ng nanay mo na ikaw ay tumanggap na kay Kristo, kaya sabi ko, godly mother. Yun po ang desire nila. Mawala man ang iyong nanay, pero nasa iyo naman si Kristo, nasa iyo na ang lahat. Amen? So, tanggapin nyo, kung hindi pa kayo mananampalataya ni Kristo, that's the best thing that you can give as an honor to your parents. Receive Jesus into your life. At mga magulang, tandaan po natin, the best inheritance that you can give your children, yung mga mana. Okay naman kung bibigyan nyo ng bahay at lupa. Okay naman kung bibigyan nyo ng, insurance money. Alright? Magaganda lahat yan. But the best gift you can give your children or inheritance is the Word of God. The Word of God who is Jesus Christ Himself. Dahil pag nasa kanila si Kristo, they already have everything that they need in life. Mawala man ang nanay, pero ang bata buhay na buhay dahil nasa kanya ang salita ng Diyos. Amen po ba? In fact, that is the way of God. God loves us so much that He gave His only begotten Son. Yung nag-iisa niyang anak ang binigay sa ating lahat. So, seeing it from His eyes, ang pinaka-the best na maibibigay mo sa sangkatauhan ay ang anak ng Diyos, the Word of God. It's the same with us. Don't think any further. Huwag na kayo lumayo. The best that you can give is also the Word of God, who is Jesus Christ. Amen? Mabubuhay ang anak nyo na may kapayapaan. Mabubuhay ang anak nyo na mayaman, payapa. Alright? May biyaya sa buhay kung meron silang Kristo sa buhay. Amen? So, that is the ways of God. Kaya being a mother or a parent, nakikita din natin na regalo ng Diyos yan kasi sila ang nagli-lead ng way sa atin para makilala sa ating Panginoon. Alam niyo po yung nagpo-promote ng self-love. Alam niyo po yun, naririnig niyo ngayon? Self-love. Self-love muna. That's not scriptural. That goes against the definition of what true love is. What true love is for God so loved the world that He gave. He gave His only begotten Son. Kanino? To the world. So ang pag-ibig po, it means it's something that you do apart from yourself. Hindi ka kasama. It's not for yourself. It is for other people.
And Jesus said, love one another as I have loved you. So minahal tayo ni Kristo, kaya tayo daw po ay magmahalan. Ang self-love po, ang idea, ako na lang. Mahalin ko naman yung sarili ko. Hindi po pag-ibig yan. Okay? Ang dapat na pag-ibig, ibinibigay sa iba. No? Hindi binibigay sa sarili. That's selfishness. Yung iba kasi gusto nila, self-love na lang. Hindi na lang ako mag-aasawa. So mapapalad yung mga nag-asawa. Rare species na kayo ngayon. Yung iba ayaw na mag-asawa. Mabuti ang mag-asawa. Genesis pa lang, hinanap na ng asawa si Adan ng ating Diyos. Pero ngayon, sabi nila, wag na mag-asawa. Enjoy life na lang, mag-travel na lang, travel goals na lang, punta dito, punta doon. Pag tinanong mo, bakit ayaw mo na mag-asawa? Magastos. Para sa akin nga, kulang na yung pera ko, sasama ko pa yung asawa ko. Alam nyo ba noong kami, wala rin kaming pera noon. But God provided. Amen? Kasi sa amin noon, pagkatapos mo ng college, konting trabaho lang, nag-aasawa kami. Because that has been what we see in the Bible, what we have seen in our parents. Pero ngayon, hindi. Wala nang ganon. Sa kanila, palit-palit na lang ng partner. Okay? So, yun po ang ginagawa nila. At sabi nila, wag na rin mag-anak. Pusa na lang ang anak. Aso na lang ang anak. Sabi ko, bakit? Sabi, magastos. Magastos. Yun po ang sinasabi. Hindi nyo alam, when you step out in faith, God provides for you. Yes. Sino ba naman dito nag-start ng kagad meron ng pera? Kami din dati nakaasa sa magulang ni Pastor Mike. Pero as we stepped out in faith, unti-unti kami nakabangon, kami nakapagtrabaho at nakapagsarili. No? So huwag niyo iisipin kagad yung gastos. The Lord will provide. Amen? So self-love is not love as per Bible description. Okay? In fact, yung self-love, malilimutan mo pag nanay ka. Yung pag-ibig talagang buhos na buhos sa iyong anak. Wala ka ng oras para sa sarili. Pero sabi ko nga, it's a beautiful journey filled with joys and challenges. Challenges that we will surely win by the grace of God. At alam niyo po, minsan, dahil sa sobrang pagmamahal natin sa anak, yung nagbibigay sa atin ng sobrang joy can also give us the most painful heartbreak. No? Yun yung pinakamasakit. Bakit? Kasi sobrang mahal mo. Kaya minsan affected tayo pag yung anak natin ang nakabangga natin, no? Pero tandaan nyo, the Lord hears our prayers. Amen? Huwag niyong lilimutin yon, the Lord hears our prayers. Okay? So, kung tatanungin niyo ako, Pastora, uulitin mo pa ba na magkaroon ulit ng anak? Yes, I will have them again if given a chance, no? So I believe that is something that we realize as we mature into the grace of our Lord Jesus Christ. Tandaan natin, God's grace is sufficient for you. Sabi mo sa katabi mo, God's grace is sufficient for you. Okay? Kaya huwag niyo unahan ng gastos. Isipin mo muna, may grace ako galing sa Panginoon. Di ba? Sa 2 Corinthians 12:9, ang sabi, and He said to me, sabi ni Paul, sinabi daw ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. For my strength, ang kalakasan ng Diyos, is made perfect in weakness. So paano nangyari yon? Well, because when you have weakness, okay, you tend to depend on God. Now, hindi ho masama na magkaroon tayo ng weakness. In fact, when you are weak, you become strong when you depend on God. So, hindi ho nasusurprise ang Diyos na may weakness ka. Alam niya ang weakness mo. Ang problema, hindi tayo dumidepende sa Kanya. Do you know that life is not supposed to be lived apart from God? Parang yung cellphone at saka charger. Napakamamahalin nga ng cellphone. Naka-iPhone 16 ka pa. Okay? May 16 na ba? iPhone 16 ka pa. Pero kung wala kang charger,
baliwala ang cellphone. Amen po ba? Ganon din po tayo. We are beautifully made, awesomely made, wonderfully made. Pero pag hindi mo kasama ang Diyos, hindi mo sinasama sa iyong mga desisyon, baliwala ang ating mga gawa. Amen po ba? We are nothing without Christ. Kaya hindi po nakakahiya na may weakness ka. Sumandal ka lang sa Panginoon at ang kalakasan niya, ang siyang magiging kalakasan mo. Amen? Kaya sabi po ni Paul, therefore, most gladly I will rather boast. Ipagyayabang daw niya, in my infirmities. Hindi niya sinabing boast for my infirmities. He's not boasting about his infirmities, pero habang nasa infirmity siya, that the power of Christ may rest upon you. So kung may problema ka, that could be a weakness. May problema ka sa anak mo, that could be a weakness. But lean on the Lord. Magtiwala ka sa Kanya at ang kalakasan niya ang siyang sasagot sa iyo. Amen po ba? Alright? His power will rest upon you every time you depend on the Lord. Alam niyo bakit? Minsan kasi sa buhay, kala natin, kaya ko na to. So-solve ko to mag-isa. Hindi niyo man lang iniimbita ang Diyos. You don't even pray to the Lord, Lord, help me in this. To the simplest work that you have to do as a mother, invite the Lord in your situation. Hindi mo kayang mag-isa. Ang tao hindi ginawa na mag-deal na mga araw-araw na bagay, mga daily situations apart from God. We all need God. Amen? At makikita nyo, napakadali ng buhay. Napakagaang ng buhay kung lagi nyong sinasama si Lord sa desisyon. Alam nyo, may nagtatanong, sabi nila, bakit pinabayaan ni Lord yung nangyari sa ECTEX? Alam nyo yung nangyari sa ECTEX? Di ba, yung mga banggaan? Alright? At maraming namatay. Sabi ko, bakit yung tinatanong si Lord? Alright? Nandun si Lord. Kaya lang, ang tanong, inimbitahan ba nila kasama doon si Lord? Did they ask for protection? No? Lahat na lang ang sisi kay Lord pag may nangyaring masama. Hindi yun ginusto ng Diyos. Kaya sa ating buhay, bilang mga magulang, pag may mga sitwasyon, these are the trials and tribulation of life that is not of God. Pero kung hihiling tayo ng tulong sa Panginoon, nandun siya para tulungan tayo. Amen? We are not to live life apart from God. As the fish needs the water, as the tree needs the ground, we need God to live in this life. Amen? So, kung ano man ang ating sitwasyon, dumulog tayo sa Panginoon. In good times and in bad times, magtiwala tayo sa Panginoon. Remember that as a mother, you are not alone. More than your husband. Sabihin natin lahat, thank God for your husband. Salamat sa Diyos. Kung kayo po'y may asawa, pasalamatan niyo ang Diyos. But more than your husband, you have God with you. You have Jesus Christ in you by the Holy Spirit. And they are providing strength, wisdom as you nurture and guide your children. Kaya mga nanay, hindi kayo nag-iisa. Huwag niyong iisipin, nag-iisa na lang ako. Hindi man lang ako tinutulungan ng asawa ko. Okay? Hindi ho kayo nag-iisa. Invite the Lord into your parenting. Invite the Lord into your family. At tutulungan po kayo ng Diyos. It may not be in the time that you wanted, pero may tulong po ang Diyos. Ang sabi po sa Isaiah 41 verse 10, fear not. Sabi mo nga sa nanay na katabi mo, fear not, mother. Do not fear. Huwag kayo matakot. Ang sabi sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed. Huwag ka daw madismaya. Yun po ibig sabihin na huwag ka madismaya. For I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yung righteous right hand po dito is Jesus Himself. So sino mag-uphold sa'yo? It's Jesus Himself. Uphold means hold up. Kung kayo po'y lupaypay, so sobrahan sa lungkot, may problema, Jesus will hold you up. Jesus will strengthen you. And yes, Jesus will help you.
Yan po ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Alright? And in Christ, remember, as a mother, you are fully equipped for this role. Binigay niya na po ang lahat sa atin para magampanan natin ang pagiging ina. Do not be afraid to be a mother. Yung mga nag-iisip pa, mag-aanak kaya ako o hindi? Do not be afraid. You are fully equipped by our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po sa 2 Peter 1-3 or 1:3. Ang sabi po dito, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us some things. Yun po ba sabi? A few things? Hindi po, all things. Lahat daw po ay binigay sa atin that pertains to life, that refers to your physical life, and godliness that refers to your spiritual life. Paano daw po? Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Okay? So paano po magmumultiply ang grace and peace sa buhay natin? Through the knowledge of God the Father and His Son, Jesus Christ. Kaya alam nyo yung ginagawa nyo ngayon? Grace and peace is multiplying right now, even as you are hearing the Word. Amen po ba? Praise God. Yan po ang biyaya ng Diyos. And remember, ang identity natin as a beloved child of God is secure. Wala na pong makakapagtanggal sa inyo sa security na yan. You are a child of God forever. Once a child of God, always a child of God. His love for you is unchanging. Sinabi po sa Romans 8:38-39, that nothing shall be able to separate us from God's love in Christ. So ang ibig sabihin po nun, kailangan mananampalataya ka ni Kristo. In Christ simply means you believe in Jesus. And when you believe in Jesus, nothing can separate you from the great love of the Father. And this same love empowers you to love your children, to love your husband with patience and kindness, reflecting the heart of God to them. At tatandaan po natin that you are not defined by your successes, nor are you defined by your failures as mothers. Alam niyo po, nagkakamali din po ang mga nanay. Tama po ba mga nanay? Our worth is found in Christ Jesus, who has made you complete. Sabihin nga natin, I am complete in Christ. Ang kakumpletuhan natin ay na kay Kristo. Nakasulat po yan sa Colossians 2:10. And you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Kumpleto na tayo kay Kristo Jesus. Kaya, kung meron man dito na walang asawa, okay, kumpleto ka pa rin kay Kristo Jesus. You don't have to be sad, di ako kumpleto, kailangan ko ng asawa. Hindi po, maski wala kang asawa, kumpleto ka. Amen? Praise God kung may asawa ka. We are happy for you. Enjoy that. Pero kung wala kang asawa, kumpleto ka pa rin kay Kristo Jesus. Amen? Because our identity is in Christ. At doon naman sa may mga anak, that's good. That's a blessing. Pero kung wala ka ring anak, kumpleto ka pa rin kay Kristo Jesus. Amen? So never feel na, naku, hindi ako kumpleto dahil wala akong anak. Hindi po. Ang kakumpletuhan nyo ay na kay Kristo Jesus. Amen? At maski wala kang malaking bahay, maski wala kang magarang sasakyan, kumpleto ka kay Kristo Jesus. No material thing can complete you. Only in Jesus Christ can we find our completion. Okay? Sabi mo sa katabi mo, wala kang kulang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulang-kulang. Hindi tayo kulang-kulang dahil na kay Kristo tayo. Amen? So the more we lean on Him, the more we trust in the Lord Jesus Christ, the more we see we are complete. Kompleto ka na eh. Kaya alam, minsan hindi mo nakikita. Pero kung nagtitiwala ka kay Jesus, kita mo, maski wala akong anak, maski wala akong asawa, masaya pa rin ako. Amen? Kompleto pa rin ako. Maski wala akong mga yaman na yan, kompleto pa rin ako kay Kristo Jesus. Amen?
Pero ito sasabihin ko sa inyo, you are complete with Christ, pero without Christ, you are incomplete. So kung meron pa ditong tao na hindi nyo pa tinatanggap si Kristo sa inyong buhay, hindi nyo pa dinideklara na siya ay Panginoon, this is your wonderful opportunity to receive Him today and be complete in Christ today. Amen? All you have to say is, Lord Jesus, I receive you in my life. I believe in you, that you died and paid for my sins, that you rose from the dead, and you are alive forevermore. I receive you in my heart. And if you will say that prayer, kung ayaw mo ngayon, maybe later, alright, sa inyong room, then you are already complete in Christ. You have everything that you need. You will not lack anything. You are complete in Christ. Amen? In Romans 8:28, ang sabi po dito, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So ang purpose po natin, mga nanay, ay ang purpose ng Diyos para sa atin. At alam niyo po ba ang purpose kung ba tayo kinreate? Alam ko, we are here to love our children, to love our husband, to love people. Pero bago yon, the purpose of God for creating you is to be loved by Him. Ginawa ka ng Diyos para mahalin. Yun muna, bago ang lahat. Dapat malaman mo, ginawa ka ng Diyos para mahalin niya. And I want you to see yourself so loved. When you see yourself so loved, then and only then can you give love to other people. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you are so loved by God. Amen. So mga nanay, as we celebrate this day, your unique role in your children's lives, right? Know that God's grace is sufficient for you at lahat ng panalangin mo, pinakikinggan ng Panginoon. Lahat. Basta ayon sa kalooban niya, lahat pinakinggan na at nasa iyo na ang iyong mga hiniling. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So once again, thank you sa ating mga nanay. So part 2 naman po ay purpose ng mga nanay. Kasi minsan, pag may mga anak tayo, kitang-kita natin yung purpose natin yung silbi natin. Pero alam nyo ba, dumadating din sa isang nanay yung empty nest. Alam niyo yung empty nest? Sa season ng buhay ng isang nanay, alisan na yung mga anak. Diba? Umalis na yung mga bata. Wala ka nang kasama sa bahay. Sabi ng isang nanay, may silbi pa ba ako? Wala na lahat ng anak ko. Okay, meron pa po. And I want to show you that in Christ Jesus, right, hindi ka lang pangkusina, hindi ka lang pangalaga ng iyong anak. Alright? Pwede ka sa kaharian ng Diyos. At marami ka pang mapagsisilbihan. So again, the very first thing that you have to know is that you are loved by God. That is your main purpose. But as you are loved by God, makikita mo, may purpose ka pang iba. Ang magmahal sa iba. Lakaran ang purpose ng Diyos sa iyo. Okay? So I want to give you 3 lang po. 3 ways that you can discover your purpose in God. Number 1, knowledge of the Word. Sabihin natin lahat, knowledge of the Word. Continue to hear and hear the Word of God. At habang napapakinggan nyo, yun pala yung purpose ko, yun pala ang pwede kong gawin, yun pala ang grace gift ko, nalalaman natin kung anong binigay sa atin ng Panginoon. It's discovery time every time you hear the Word of God. Nangungusap po ang Diyos sa ating mga puso. Pwede ko palang gawin yan. Pwede pala ako mag-share ng Word or something, no? Sabihin natin lahat, hear and hear the Word of God. You know, reading is good. Maganda po ang reading. Pero pansinin nyo, ang sabi sa Bible, hearing and hearing. Hindi reading and reading. And I recently read in a medical report na mga teachers, mas natututo daw ang mga bata from hearing and hearing rather than reading and reading. Alright? Ngayon ko lang nalaman yun, just recently. So, matindi po ang nagagawa ng pakikinig at pakikinig. In fact, alam niyo po ba, pag bedridden na isang tao or even comatose na, the last sense to go
is the hearing. Kaya pwede ka pa mag-share doon sa tao maski comatose na. Naalala ko meron po akong kaklase who was in comatose for a year. 1 year siya. At sabi niya sa akin, hindi ko magalaw yung mata ko, katawan ko, kamay, paa. Wala akong magalaw. Pero rinig ko lahat ang nangyayari 1 buong taon. Can you imagine that? Kaya huwag kayo nagchichismisan pag may comatose na tao. Maririnig kayo. But what I'm trying to tell you is you can still share the Word of God to those people who are, bedridden, and they can still receive the Lord Jesus Christ. Amen? Sabihin natin lahat, hear and hear the Word. And the more you hear the Word, the more you receive grace and peace in your life. They will multiply in your life. Alright? Number 2 na po tayo. Connect with godly people. Sabihin natin lahat, connect with godly people. So sa Bible linggo natin, fellowship. Ayan, mag-fellowship po kayo. Maganda po na nagfe-fellowship po. Magkakasama tayo. We become a blessing to one another. Nakakalakas, nakakasaya. Ang sarap magtawanan kasama mga kapatiran. No? Sabi nga po sa Hebrews 10:24-25, and let us consider one another in order to stir up love. Pag nag-uusap lang kayo, you can stir up love. No? And good works, not forsaking the assembling of ourselves together. So itong ginagawa nyo ngayon, ito po ay pagsunod sa salita ng Diyos. You are not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. But, ito daw ang gawin natin, exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. No? Ang dami na naglalabasan. Meron pang antikristong nagkiklaim, antikristo siya. Nakakatawa mga tao ngayon. No? Pinapaalam nila, antikristo sila. But anyway, as we see all these signs, approaching, all the day approaching, let's continue to encourage one another. Mamaya po, pagtapos po ng service, batiin nyo isang ka-church. Batiin nyo si sister, si brother, makipagkilala kayo. It's a good opportunity. And then you will find out, uy, I can do this. Kaya ko palang mag-encourage ng isang kapatiran. You don't know, you might be the only person who talked to that person today. You might be that only person who will encourage them today. Baka sila'y nalulungkot, pero kailangan nila ng a touch from God. And that could be you today. And I tell you, fellowship is good. It's good not only for your mental health, but also for your health. Yung ating pong kalusugan, no? And fellowship is good kasi you get to serve and be served. You get to be a blessing and be blessed as well. Just imagine, ang kausap mo ay may spirito din ni Kristo Jesus. And so kung hinahanap mo ang touch of God, huwag ka naman lumayo, nasa kapatiran. Touch someone today. Be a blessing to them today. Speak words of kindness to them today. You might be that person na iniintay nila just to comfort them and assure them. And pag fellowship po, masarap, nagtatawanan. Masayang magtawanan. And ito po'y kalusugan sa atin. Sabi po sa Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine. Ito po'y walang side effect. No? Ang sarap po pag may kapatiran, nagtatawanan po kayo. Sa akin po, that's my, it's a daily dose that I need. No? At sabi dito, but a broken spirit dries up the bones. Alam niyo po yung arthritis, yung po mga autoimmune disease, sakit sa likod, ng buto, sakit sa balakang. Alam niyo po, mawawala yan. Just allow yourself to be of good cheer, to be joyful in your heart. Bakit po? Kasi pag natutuyo ang ating buto, ito po ang kadahilanan po niyan ay lungkot. Mga nanay, kung may problema kayo, makipag-fellowship kayo. Huwag na kayo mag-focus sa problema nyo. Mag-focus kayo sa ibang tao. Fellowship. And you will see that it's miraculous. Yes, you get to have good
medicine in your body. Mawabawasan ang sakit ng balakang, sakit ng tuhod. I tell you, it is good medicine. Sinabi pa sa salita ng Diyos, they that wait upon the Lord shall renew their strength. And you know, when we fellowship, it's not all about us. Our fellowship is with God the Father, with His Son Jesus, and the Holy Spirit. So as you speak about the Word, katulad ng ginawa namin kahapon sa women's faith group, at yung mga men's din, nagkaroon din sila ng faith group. Alam niyo po ba, kalakasan yan? Renewed strength ang meron kayo. So don't neglect fellowshipping with the brethren. Tingnan niyo ang sabi sa Isaiah 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So bagong kalakasan ang meron tayo. Every time we wait upon the Lord. Every time we fellowship with one another. Alright? At ano pa? Ang sabi dito, they shall mount up with wings as eagles. Bakit po yung eagle ang ginamit na animal or bird? It's the only bird that can soar above any storm. No? Yung ibang mga birds, hanggang sa ilalim lang sila ng storm, magtatago na yan sa mga puno. They will seek shelter, but not the eagle. At yan ang sinasabi ng Panginoon, you are like an eagle. You soar above problems. Ang problema nasa ilalim mo. And you know, pag nasa ibabaw ka ng stormy clouds, alam mo, the sun is always there. Amen? There's hope that you see. You see the answers. Kaya you will run and not be weary. You shall walk and not faint. Sasabihin mo sa problema, problema ka lang, anak ako ng Diyos. Amen? Problema ka lang, anak ako ng Diyos. You will see yourself the way God sees you as you wait upon the Lord. And as we fellowship in the Word of God is healing. God sent His Word and healed your diseases. Amen po ba? Even right now, at the sound of my voice, know that healing is for you. You have received healing as we speak of the Word of God. The Word of God is wisdom for you. The Word of God is comfort for you. It assures you of your identity in Christ. And as you speak the Word of God, you are fellowshipping, listen to me, with Jesus Himself. Because Jesus is the Word. Do you know that you are fellowshipping with Jesus right now? He is in our midst right now, and as you're receiving His Word, you are fellowshipping with Jesus. Your strength being renewed. Asahan niyo po yan. As you stand up later, you will feel strengthened once again. Right? The Word is Jesus. The Word is God. At dyan tayo tinawag para mag-fellowship. Let the Word of God be your light and lamp to your feet. Amen? And lastly, how do we walk in our purpose? Isang magandang gawin po is volunteer. When I say volunteer, lakaran po natin yung mga grace gifts natin. No? We can always give a handshake, speak a word to a brother or a sister. And you don't know how far that will go. Volunteer yourself. No? At dito nyo makikita yung pag-ibig ng Diyos na nasa inyo, kaya nyo rin ibigay sa iba. For that is the purpose, the very purpose that God made us to be. Right? We are loved so that we can love one another. Ipadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin. Love one another as Jesus Christ has loved us. Kaya mga nanay, fully equipped kayo. Filled with the Spirit kayo. You are fully equipped to do this. Hindi lang sa tahanan nyo, hindi lang kayo pang bakuran, hindi lang kayo pang labada. Alright? Hindi lang kayo para sa bahay nyo, para kayo sa church at sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen? So maski wala ng anak nyo, makikita nyo, may purpose kayo na ginawa ang Diyos.
And it is by knowledge, by fellowshipping, and by volunteering, you discover that purpose that God has for you. Amen po ba? Did you receive that today? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So once again, we thank the Lord for the mothers. We thank the Lord for the purpose that He has. Una kayong nagmahal, mga nanay, sa amin. And we just thank you. We thank the Lord for you, for giving us that kind of love na kakaiba, na very pure in form. It's coming from God Himself as you reflected to each of your children. Father God, bless your mothers, the mothers that you have given us. Salamat po for the long life, the satisfying life, the strength in their minds and their bodies. We pray for each one of them, giving you all the glory in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise be to God. So happy Mother's Day again. And again, mga bilin ko po, huwag niyo pong pahawakin ng walis si nanay. I-treat out nyo, pamani-pedi nyo. Ayan, paayos nyo po siya because it's Mother's Day. Amen? So this afternoon, it's grace giving time. So tayo po'y magbibigay. And when we give, remember, this is to honor God for providing for us. Alam niyo po, we can never outgive God. As we give today, your tithe, your offering, alright? Alamin po natin na lahat po ito ay galing din sa ating Panginoon. Siya po ang unang nagbigay sa atin. That's why we know na kung ano man ang ibigay natin sa Panginoon, ito po ay pagpapala sa ating mga kapatiran. Mas marami pa makakapakinig na salita ng Diyos. We are in partnership with the gospel of Jesus Christ. Amen po ba? Taas po natin ang ating mga kaloob and let's give generously today. Come on, let's give generously and let's thank the Father. Father, we thank you that today we can give generously with a cheerful heart. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon to honor you, Lord, as our great provider. We thank you, Lord, that we have no lack. We thank you, Lord, na lahat ng aming needs, kinatagpo mo na. Binigay mo na lahat ng aming pangangailangan. And we just speak out that we are blessed to be a blessing. Salamat, Panginoon, that we are generous in our giving. We thank you, Lord, that we can declare all bills are paid up. All debts are paid up. Meralco is paid up in the name of Jesus Christ. We have so much to put in store and so much to share away. And this we declare in the name of Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Come on, bless Him.